Ayan, bulok na siya. Nagpasa na ang ilalim. Kita na ang lupa. Yun. So, yan ang aming i-repair. So, medyo malaki yan. Mga 1 square feet ang magiging pinakang compute nyan. So, kakalasin ko muna yung kanyang spark plug and then battery. So, ito yon. Pagka kami ay nagre-repair with welding. So, first thing ay aming aalisin ang kanyang battery contact. Dahil kung hindi namin gagawin, and then yung kanyang spark plug. Dahil gusto kong makatiyak. At pagdating naman sa side na ito, so talagang magkakalas kami ng upuan para mailayo namin ang carpet kasi napakabilis mag-apoy nito pag tinamaan ng welding flux. Silab agad yan. So kakalasin yan. Iaangat. Kahit iangat na lang pwede. Para safety yung ating gagawing unit. Ayos na. Tapal na. So pa-primer na lang yan. Undercoat ang kailangan ito, ano? Primer lang pwede na. Anti-corrosion. Okay. Welding na at naibalik na rin ang contact ng ating battery at saka yung mga spark plug. So finish na ang ating work. So hindi na kailangang i-masigya dahil out of deal naman yun. Basta tamalaga may primer, ibabaw, ilalim. Yan, pakita natin itong ilalim. Para tumagal at maiwasan ang kalawang. Reserve kumbaga. Finish. Okay mga lodi. So natanggal ko na yung contact ng ating positive negative dun sa battery. So kahit mag-welding okay na yan. Then dahil gusto ko makatiyak, isinama ko na rin itong sa spark plug. At tinanggal. Ang kagandahan dito sa spark plug nito ay napaka quality ng kanyang pagkakayari kasi meron siyang tornilyo, so sakit lang ang kanyang plug. Sasaksak mo lang, hindi mo na kailangang kalasin pa yan. Napakaganda. So ayun, kinalas ko na rin para makatiyak tayo. At yan na, uupakan na yan ng welding mamaya. Kakaratihin na yan. At syempre tatakluban uli natin yan para uli ay safety na naman ang ating reason.